hitsura ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, ito po ay inaral ko at praise God. So, inaral ko po ito not knowing na ngayon ko po ito ituturo. Akala ko some other time. Pero nung sinabi sa atin ng kapatid na ako magtuturo, hindi muna ako sumagot. Kasi kanina ko lang po, ang dami ko pang inaasikaso. Kanina ko palang tinapos. And praise God, talaga naman God did not fail us. Ibinigay niya po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos about the vision of Jesus Christ. Ano po ba yung itsura ni Jesus Christ? When John has saw him in a vision. So, katulad din po nung nakita niya doon sa transfiguration na nandoon po si Moses, nandoon po si Elijah, iba po ang hitsura niya. Kaya po, hindi po talaga yung hitsura ni Jesus Christ, yung siya po ay nagkatawang tao. Hindi po siya, pansamantala lang po yun, nung nagkatawang tao siya. Pero ito po yung nakita ni John. Okay. So, iisa-isahin po natin. Ang ating pag-aaralan is verse by verse. For us to understand. Para ikaw at ako makaunawa. Kasi ipinaunawa sa akin ng Espiritu ng Diyos at gusto rin ng Diyos maunawaan natin for us na hindi na tayo nakatuon doon sa mga imahen. We will no longer keep on the images na ganyan ang itsura ni Jesus Christ. Tayo po'y magkakamali. Hindi po ganun ang itsura na ipinakita ng Diyos kay John kung ano ang itsura ni Jesus Christ. And even John, when he saw him in a vision, siya po ay ano po nangyari sa kanya? He fall astray. Ibig sabihin, bumagsak po siya. Siya po ay na-slay. Pabagsak, paharap. So, mayroon bang pagkakataon na, kasi marami to dati may issue na, ako nung una po akong nakatagpo ng Panginoon, na-slay na ako palikod. Ipinag-uusapan. Sabi nila, ay bakit Sister Judith, pag bumabagsak patalikod? So kung ano man ang bagsak natin, patalikod man o paharap, what is important, pinapakita lang sa atin na kapag nakita natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi natin kaya matingnan siya. Dahil hindi po yun ang pagkaunawa natin. And we cannot stand sa kanyang presensya. Okay? So, praise God. Ngayon po, iisa-isahin natin. We will start now. Number 1, in verse 12. Ang sabi po dyan in verse 12, it was emphasized yung word na 7 golden lampstands. So yung 7 golden lampstands, ang ibig sabihin po dyan, sa binasa natin sa ating teksto. Praise God. Sige po, basahin nga po natin yung ating teksto ulit sa verse 12. Okay. So ang sabi niya, then I turned to see the voice that spoke with me. And having turned, anong nakita niya? Vision po ito na nakita ni John. Nakita niya 7 golden lampstands. So, inisa-isa ko po, ano po yung 7 golden lampstands. So, yun po, kaya doon sa verse 11, doon natin makikita na ang verse 20, 11 and 20, sige, punta na natin yung 20 muna, bago yung 11. Yung verse 20. Ang sabi po sa verse 20, the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand and the 7 golden lampstands.
Diyan ibinigay na po yung kahulugan ng 7 lampstands. Ano po yung 7 lampstands? Sabi diyan, ito po ay, sabi niya, the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. Yung po yung 7 churches. Ano itong 7 churches? Doon po in-address yung sulat ni John the Beloved sa 7 churches na ito para ipaalam at ipabatid yung aklat ng pahayag or revelation. Bakit sa kanila isinulat? Dahil yung time na yon, sa time ni John, yung pong 7 churches na yon na binanggit po dyan, sila po ay receptive, binabasa ang mga kasulatan na ibinibigay po nila. So kaya po nila in-address. Yung po ba ay applicable ba noon yon? Hindi. It also applies in our generation and the forthcoming generation na hindi pa dumarating si Kristo na ating Panginoon. Okay. So sabi diyan 7 churches. So ano-ano ang mga 7 churches na ito? Diyan natin makikita sa Revelation 1 verse 11. Okay? Ano po ang sabi diyan? Sabi po ng Diyos kay John, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, or the beginning and the ending. Siya po yung simula at wakas. Dito pa lang, pinakilala ng Panginoong Jesucristo na siya yung simula, siya yung wakas. So in short, hindi pa man nilikha ang langit at lupa, nandito na po si Jesus Christ. He's already existing. So ano po ang sinasabi po diyan? Sabi niya, right you see, sabi ng anghel na isinugo ng Diyos. Write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia. So, ano po ba yung tinutukoy po dyan na Asia? Nasa ng Asia? Ito po ay nasa bansang yung pinaka-current na pangalan ngayon is Turkey. Kaya kung kayo ay nagbabalak na matingnan nyo yung sinasabi sa Biblia, isa po ito na i-consider nyo na dapat natin puntahan. Puntahan natin yung 7 churches. Pero sa aking kaunting research pa lang, parang ginawa na lang siya na kumbaga tourist spot nila. Kaya ito po ay binabantayan ng kanila pong tourism. So yun po ang kasalukuyan na nangyayari doon. So nasa ng mga Kristiyano that time. Sa ngayon, ang Kristiyano sa Turkey, when we were there in CY 2017, nagpunta kami doon. Sabi ko nga po sa inyo, sinabi po ng tour guide na ang population, the whole Turkey, 90% are Muslims. The rest, anuman ang mga pinaniniwalaan nila, ang tawag nila Christians. So andun born again Christians, andoon po yung Seventh Adventist, lahat. Basta hindi Muslims, tawag nila Christians. 10% lamang. Pero ngayon, may nagsabi sa akin, ang Christians talaga ay wala pang 1%. Yung totoong born again Christians. So yun po ang kwento nito. So yun po yung Asia, nandun sa Ephesus, si Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So yun po yung 7 churches. Kaya makikita natin, kung babasahin natin, so yun po yung susunod-sunurin natin na pag-aaralan. Kasi chapter by chapter tayo. Dahil mahirap po mag-aral ng Revelation na hindi natin sisimulan sa first chapter of the book of Revelation. So yun po. Kaya po, pagdating po ng araw, makikita mo doon kung
ano pong church kayo na kabilang, na tinutukoy doon. So, sino po ba ang church? The church are the believer of Jesus Christ. Tayo. Ang church, hindi po ito. Hindi ito itong building na ito. This is not a church. Ikaw at ako ang church. At sabi ng salita ng Diyos, we are the temple of the Holy Ghost, of the Holy Spirit. Tayo na yung templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya naalala nyo po, nung last time na pinag-aralan natin, ang sabi ng Lord, ang sabi po ng John, sabi niya, kailangan sa verse 3 ng Revelation 1, maging ready tayo. So ano po ulit ang ating pinaghahandaan? Ang paghahandaan natin, yung ating pagharap sa final judgment. Mga kapatid, ang pagharap sa final judgment is individual, personal. Kaya kung ayaw ng mahal mo sa buhay na maging katulad mo, na seryoso ka sa paniniwala sa Diyos, ipag-pray mo na lang sila. Paalalahanan mo lang sila. Pero hindi mo sila pwedeng pwersahin. Katulad lang ngayong umaga, mayroon pa akong kinounsel, mag-asawa. Nagagalit yung babae. Anong ginagawa ng babae? Sinasaktan si asawang lalaki. Kasi may ginagawa. Alam niyo po, sabi ko nga doon sa kinounsel ko, sabi ko ako, bigyan man ako ng pera ng asawa ko, never ako na nagkalkal sa wallet ng asawa ko. Sabi ko, kahit po sa cellphone, kahit alam ko may ginagawang kabalustugan yung asawa ko, never, kahit minsan nun natutulog open, pwede ko yung basahin, pwede ako mag-ano doon, maghanap kung anong pwede kong mahanap. Pero hindi ko ginagawa. Kasi pinag-pray ko na siya, bahala na ang Diyos. Kaya yun ang sinabi ko, kaya wag mo yan gagalawin. Kasi yung cellphone, tinapon daw doon sa may dumi, sa may tae. Imagine niyo po. Kaya yung mga mag-asawang wag niyong gagawin yan. Ako hindi ko ginagawa, kahit nandyan yung husband ko. Kahit na, mismo ang Diyos nangungusap sa akin tuloy kung ano ang ginagawa niya. Hindi ko na kailangan na mag-ano pa ako dun sa cellphone. Sinabihan ko nga, tingnan mo sa bangko, kahit mag-asawa kayo, kung hindi ka naka-or, you are not allowed na matingnan kung magkano ang balanse. So sabi ko, magtiwala ka sa Diyos. Ang gagawin mo lang, sabi ko sa asawang babae, ang gagawin mo lang ay magtiwala sa Diyos. Kaya tingnan nyo, kahit nag-prepare ako ng message at the same time, mayroon po akong kinakounsel. Di na nahimik sila, ala, kanya-kanya muna. Sige, nayaan ko muna magkwento. O sige, ako naman pakinggan nyo ako. Tapos, sabi ko naman sa lalaki, alam mo na yung ginagawa mo. Individual tayo, haharap sa Diyos. Sabi ko, kapag sinasabi mo Kristiyano ka, kailangan makita si Kristo sa ating buhay. So, yun po. Kaya po, mga kapatid, yun po yung paghahandaan natin. Kaya tayo nandito sa Book of Revelation, we are preparing our readiness to face final judgment, God's final judgment. And another thing, ano pa yung pinaghahandaan natin? We want to establish God's kingdom sa ating buhay. Ang kaharian ng Diyos sa ating mga buhay. Yun dapat ang ginagawa natin. Okay. So, yun po yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Number 2, sa verse 13, ang tinutukoy po doon, ang nabanggit po doon, sige po, doon muna tayo, plus muna natin yung verse 13. Sabi niya, and in the midst of these 7 lampstand, ano yung lampstand? Churches. One like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. So, iisa-isay natin. Una, ano yung sinabi dyan? Kaya nilagyan ko letter A. Sige. So, ang sinabi Son of Man, sino po yung Son of Man na tinutukoy po dyan?
The Son of Man refers to our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. So the Son of Man refers to our Lord Jesus Christ. Kaya pala, sabi ni Jesus Christ, nung siya po ay nagpapagaling sa Luke 5:24, sabi niya, but that you may know, that kasi sabi niya sa pinagaling niya, pinatawad ka na. Imbis sabihin niya, question siya. Sabi niya, ang sabi ng mga Pariseo, ang nagpapatawad lamang ay Diyos. Hindi nila kilala si Jesus Christ that time na siya ay Diyos na nagkatawang tao lamang. So ano po ang sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. So siya lang ang may kapangyarihan na magpatawad sa ating mga kasalanan. No other. He is our Lord Jesus Christ. Kaya yung Son of Man, marami tayong mababasa sa Biblia, especially in the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, patungkol sa Son of Man. So yung Son of Man ay may kapangyarihan na magpatawad. At sino ang nagsasabi nito? Si Jesus Christ Himself. So siya lamang. So kaya makikita mo na dito na kung paano sinasabi ng Pariseo na itong Son of Man ay itong Son of Man, sabi niya, sino ba itong nagsasabi na pinapatawad na kita sa iyong kasalanan? Di ba sabi nila, Diyos lamang? Hindi nila nakilala dahil hindi po sila, they are spiritually blinded. At ano po ang sabi? He said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. So, kaya pala minsan pag may sakit tayo, let us examine ourselves na kung paano sinabi ni Jesus Christ, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, ibig sabihin, may mga instances sa ating mga buhay na tayo nagkakasakit because of our trespasses, because of our sins, dahil sa ating mga kasalanan. Kaya po kapag mayroong tayong kasakitan at karamdaman, examine muna natin ating mga sarili. Sabihin mo, Lord, may sakit ako. Gusto ko po, Lord, examine nyo nga po ako. I-reveal mo sa akin, ano ba talaga ang kasalanan ko? So katulad lang po, di ba yung pinatutuo ko, kailan lang nung wala po yung aking kapatid na tumutulong katuwang ko sa bahay. Di ako kahit alas 12, sige, walis pa rin ako sa taas. Pagkatapos, anong nangyari? Pag ganun ko, saglit pa lang. Pero nagwalis na ako sa ibang portion. Kasi, yun nga po, sabi kasi, cleanliness is next to godliness. So, di ko lang alam kung nasusobrahan ako. Kasi kahit hating gabi, dahil sa kulang ng oras, so, tapos ko lang mag-mentor, tapos ko may pinag-pray pa ako, pagkatapos saka ako naglinis, imbis na matutulog na. Kaya ano nangyari? Pagkaganon ko pa lang, sa carpet, talagang hindi na ako makatayo, sakit-sakit. So ano pong sabi ko? Kaagad, Lord, patawarin niyo pa ako. Kasi that time, sabi ng Holy Spirit, talagang sinabihan niya ako, wag mo na yan, wag na dun sa kwarto na yon, wag ka na magbalis. Kumbaga, pinapatapos na lang sa akin sa sala. Ang ginawa ko, nagwalis pa rin ako doon. Ayun. Kaya nung sabi ko, Lord, itong inabot ko dahil nagkasala ko sa iyo. Hindi ako nakinig sa sinasabi mo. Alam ko naman boses mo, pero matigas nga ulo ko. Patawarin niyo po ako. So, puri ng Diyos. Diba? Kinabukasan talaga grabe. Pag pumunta ako, pag umupo ako doon sa CR, hindi ko na kayang tumayo. Tatawag na ako, help! Help! So pray, nagpa-pray ako, nag-pray din ako. Pagkatas, pumunta ako sa orthopedic. Pumunta ako sa orthopedic dahil ayoko gumastos. Sa totoo lang, dahil baka sabihan na naman ako pagpunta sa private, operahan, ganyan-ganyan. Dito sa orthopedic na lang ako. So, praise God. Kinabukasan, nakapasok na ako sa opisina.
Yung sa orthopedic, masakit pa rin. Wala pa rin nangyari. Tinurukan na ako ng pain reliever, walang nangyari. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, parang awa mo na, mapagpatawad ka. Diyos, umiyak na ako, patawarin mo ako. Sabi ko, Lord, di ko na talaga ulitin. Kaya hindi ko na inuulit. At purihin ng Diyos. The following day, dala-dala kong tungkod, punta sa opisina, nakatungkod. Tapos sabi nila, anong nangyari sa'yo, Juday? Tapos, yan, kwento ng kaunti. Tapos ngayon, kinabukasan, pinakatungkod ko payong kasi ang dami nakakapuna. Payong na lang. At purihin ng Diyos, pag-attend ko ng prayer meeting dito, pinag-pray ko ngayon. Nilid ko sa prayer, yung mga buto, mga lahat ng parte ng katawan. After ng prayer, pinagaling na ako ng Diyos. Praise God. Alam niyo po, pinahiya pa ako ni Lord. Yung pumunta pa ako, hindi pa ako nakontento doon sa orthopedic. Pumunta pa ako sa isang doktor. Niresetahan ako. Lahat ng reseta binili ko. Alam niyo po kung ilan lang nainom ko? Isa, yung isang klase. Tapos yung isang klase ay isa rin lang ata o dalawa. Kaya ngayon, nanghinayang ako, anong gagawin ko dito sa gamot? Balak ko ngayon ibalik sa Mercury. Wala na palang resibo. Pwede pala ibalik. Basta may resibo. Kaya sinasabi ko ito sa inyo para wag na tayong, kumbaga, yung ignorance kasi, tingnan mo, pwede pala ibalik ang pera kung may resibo. Wala na. Pero okay na lang yon. Part ng history ng buhay ko. Okay? So yun po, kaya kailangan, pag may sakit, examine ourselves. May kasalanan ba tayo? So yun po, pinapakita lang dito that the Son of Man refers to our Lord Jesus Christ. He is God. God only has the power to forgive sins. Siya lamang ang may kapangyarihan magpatawad sa ating mga kasalanan. Okay, next. Okay, so dito po tayo sa verse 14. Verse 14 ba yun? Yung white hair. Okay, so sabi po dito, yung kanyang, so yung white hair sa verse 14. Yung verse 14, ano ang ibig sabihin nito? Sabi niya sa verse 14, his head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. So, ano po ang ibig sabihin dito? Yung verse 14, white hair indicates his wisdom and divine nature. Nagsasad lamang yung kanya pong karunungan at yung kanya pong pagka-Diyos, divine nature. Doon po sa Daniel chapter 7, 7a. Bakit ko po ito sinama? Pinakita ko rin lang dito yung word na had a dream and visions. So, nagkaroon sila ng panaginip si Daniel at saka vision. Belshazzar. Had a dream and vision. So, yun po ang si Belshazzar. So, nagkaroon ng vision. So, ngayon, doon po sa kanyang vision, doon po sa next verse. Ano po yung sinabi po dyan? Sa verse 9. Ang pinakita ko lang kung paano binigyan si John the Beloved, nung after na po, nag-resurrect, nag-ascend na po, umakyat na po sa kalangitan si Jesus Christ, noong pa man, ay mayroon na rin pong pangitain na ipinakita ang Diyos doon po sa kanyang mga lingkod, sa propeta. Ano po ang sabi diyan? I watched till thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated. His garment was white as a snow. So sinabi dito, pinakita ko lang po, sabi niya sa Daniel, his garment were white as a snow. Parehas po ba yung nakita nila ni John the Beloved? Di ba the same?
his garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. Ano ba yung itsura ng wool? Tupa, di ba puti? So yun po ang hitsura ng buhok ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung una, sabi ko, nung nagbabasa ko, kaya pala Lord, pagdating ng araw, pumuputing aming buhok, pero pinipilit namin maging itim. Maging pala yung buhok mo ay katulad ng puting-puti, katulad ng wool, katulad ng tawag nito yung tupa. Tapos ano pa sabi dyan? His throne was a fiery flame. Kaya hindi ka talaga makaka-lapit sa kanya. Di ba si Moses, nung doon sa burning bush, sabi ng Diyos, huwag kang lalapit. Kasi nandoon, naglalagablab siyang apoy. Kaya pag nag-pray ako, nasabi ko sa Lord, ng mga pinag-pray ko, na Lord, humihinga ako ng fire. Apoy, yun ang pinapatupok ko sa mga kasakitan, mga germs, mga infection, mga cancer. Yun po yung pinapatupok ko. Okay. So yun po sinasabi po ng Biblia. So pinakita ko lang na si Daniel, doon po sa Book of Daniel at doon sa Book of Revelation, isa lang pong pangitain ang nakita nila. So ano po ulit ang nagsisignifies? Pagka sinasabi po na white hair, it indicates wisdom and divine nature. So pagka sinabi mong divine nature, hindi talaga si Jesucristo ordinaryong tao. Nagkatawang tao lang siya. Siya talaga ay Diyos. Yun po yung gusto kong bigyan ng emphasis. Kaya po nagugulat po ako kung bakit maraming tao they do not believe and receive Jesus Christ as God and as Lord of their lives. Hindi na pinaniniwalaan. What they believe that Jesus Christ is a pure human being. Hindi po ganon. Dito pa lang pinakita na nagpakilala na po dito ang Panginoong Hesukristo kung sino po siya. Okay? So ano pa yung sinasabi doon sa verse 14? Letter B. Ano pang sabi kanina? Mayroon tinatawag, may suot siya na long robe. Ano po ang sinisignify ng robe? Ano ba yung robe? Mula dito mahabang kasuotan. Tama? So, long robe. It signifies authority. It signifies purity. It signifies righteousness. So, ito po ay ibig sabihin, yung kasuotan doon na pinakita na suot-suot ni Jesus Christ, pinakita niya na siya po ang may authority. Nasa kanya ang otoridad. Kaya lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabi si Jesus ay Diyos. Hindi po siya ordinaryong tao. So siya po ay may otoridad, siya po ay pure, walang kapintasan. When in fact, pinatunayan niya kahit nagkatawang tao siya, nasusulat sa Biblia na hindi siya nagkasala. Hindi katulad natin, na palagi tayong nagkakasala. Kaya palagi tayo humihingi ng tawad sa Diyos. Kaya dahil palagi tayong humihingi ng tawad sa Diyos, magpatawad din tayo sa iba. Kasi pare-parehas lang naman tayo makasalanan. Isa lang hindi nagkasala, si Jesus Christ. So ano pa po? Siya po ay righteous. Siya yung matuwid. So ano ang sabi? Sige po, tingnan natin sa supporting verses. Sa Isaiah 61, 10 to 11, ano po ang sabi po sa Book of Isaiah? Ni Propeta Isaiah, sabi niya, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. So nabanggit yung Lord, nabanggit yung God. Sabi niya, for He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe
of righteousness. Kaya yung robe po doon, it signifies righteousness. Kaya po tayo, ang gagawin ng Diyos sa atin, dadamitan din tayo ng damit ng katuwiran. Dahil mismo si Jesus Christ, yung kanyang kasuutan doon na pinakita, yan po ay robe of righteousness. Yan din po ang susuotin natin. Kaya, pwede ba natin yan mahingi even at this point in time, anytime na tayo'y nabubuhay, na suotan tayo ng damit ng katuwiran? Yes. Actually ako, yan po, halos araw-araw sinasabi ko, Lord, clothe me with thy cloth of humility and patience. Sulat yan ni Paul. Nalimutan ko lang specific verse kung nasaan po yun. Tapos sabi ko, put on me the robe of righteousness. Suutan mo ako ng damit ng katuwiran. Ito po, sinong ginagaya ko? Yung book ng Isaiah. Kasi sino ang nagsusuot sa atin? Si Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Glory! Mahirap ituro ang revelation. Pero I praise God. He giveth me wisdom and knowledge. Ano pa po? Sabi niya po dyan, He has covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Ang pagdating ng araw when Jesus Christ will come again and meet us in the cloud or in the air, doon po sa alapaap tayo tatagpuin, magkakaroon ng kasalan. So ano muna po? Judgment. Pag Kristiyano ka, ano ang i-judge sa atin? Paano tayo yung judgment para tumanggap ng reward? Hindi kay judges pag tunay ka, pag talaga pong kinilala mo si Jesucristo na siya po yung Panginoon ng buhay mo. Alam niyo po, i-judge ka para tumanggap ng reward. Hindi ka pupunta na sa impyerno. Ang mga judges po para doon sa white throne judgment, yung mga hindi tumalimat na niwala kay Jesucristo. Hindi nila ginawa na Jesus Christ is the way, Jesus Christ is the truth, Jesus Christ is the life, and Jesus Christ is eternal life. So yan po, si Jesus Christ. Kaya yun ang nakita niyang kasuutan. So ikaw at ako, susuutan din ng Lord ng robe of righteousness. Amen? Kaya it signifies righteousness. Ano pa po ulit? Yung robe, it signifies authority. Hallelujah. Basahin natin. Sige po, nabasa na po natin. Zechariah 3 verse 4. So sabi dito, then he answered and spoke to those who stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And to him he said, see, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes. So dito, ano po yung pinapakita dito? Andyan yung authority na siya talaga yung mag-aalis ng paulit-ulit natin na pagkakasala. So ang robe signifies authority. Sino pang may authority over our lives? It is our Lord Jesus Christ. Anong ginagawa ni Holy Spirit sa atin? He helps us sa mga kahinaan natin. He guides us para magawa natin yung kalooban ng Diyos. Ano pa? He comforts us kapag tayo po ay nalulungkot. So yun po yung ginagawa. Tulungan sila. Sila ay tatlong nagtatrabaho sa atin. So ano naman ginagawa ng Father sa atin? Pag ikaw ay nag-pray, may ka-agreement ka, sabi niya, siya na po yung gagawa. Siya na po yung tutupad. Kaya po, importante, ako palagi ako naghahanap talaga na mag-agree in prayer. So kailan lang, yung dati namin kasama, yung tatay niya nagsusuka ng dugo. Nag-text siya. Sabi niya, ate, pakipray tatay mo. At kahapon nagpatutuo siya. We have prayed. I have prayed muna. Ako muna personal. Then, nung nag-pray kami kay nanay, pinag-pray ko tatay niya. Sabi niya kahapon,
pinagaling na ng Diyos ang tatay niya. So, kahit hindi pa pinatanggap, dahil sa ating panalangin, pwede gumaling ang tao. Amen? Kaya yung bata kahapon na may sakit, may lagnat, na anak ng ating kapatid, noong di po muna ako kumikibo, I do not dare to pray for that child. Pero nung sinabi na sa akin ng Holy Spirit, anak, pray for that child. So, akyat kami, kumuha ko ng mag-a-agree sa prayer bukod sa nanay niya. Siyempre, nanay niya, ayoko yung may attachment. So, kumuha ko na isang kapatiran, nag-a-agree kami in prayer. Doon pa lang, nakatulog na yung bata at nawala yung lagnat. Kahapon lang yon. Palapakan natin Diyos. Sino ang nagpapagaling? Ako ba? Wala. No way. Ang nagpapagaling ang Diyos Ama. Kapag may ka-agreement tayo in prayer, sino ang kikilos? Yung Diyos Ama. Sabi po ng salita ng Diyos. Okay? So ano pa yung sinasabi sa Revelation 20 verse 4? Purity. Yung kanina sa Zechariah 3:4 na siya yung nagpapatawad, nag-aalis sa kasalanan, purity, para tayo maging pure. Dito naman sa Revelation 20 verse 4, ano naman ang pinapakita ng Diyos dito? Yung kanyang authority. Yung robe, it signifies authority. Kasi anong sabi dito? And I saw thrones and they sat on them and judgment was committed to them. So, yung judgment, bakit siya mag-judge? Siya po'y may authority to judge. So, ang mag-judge sa atin yung ating Panginoong Hesukristo. Ano ang gagamitin niya to judge us? The Word of God. Yung mga salita na ito, na nandito, mayroon po yung verse. Ito ang gagamitin ng Diyos para ikaw at ako i-judge. I-judge tayo kapag Kristiyano to receive the reward. Pero pag nagpapanggap ka lang, Kristyanuhan ka lang, i-judge ka para dalhin pa sa lake of fire with brimstone and sulfur. Yun po yung sinasabi doon, asopre at apoy. So yung mga nasa impyerno ngayon, dadalhin pa yun doon po sa lawa ng apoy, ng asopre at apoy. So yun po yung final judgment, the second death. Wala na po doon. Pag nandun ka na, no way. Walang purgatoryo. Hindi totoo na may purgatoryo. Hindi palakasan ng panalangin. Dito pa lang. Dito tayo mananalangin habang may buhay pa tayo. Amen. Pag namatay niya, sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed a man wants to die and after that judgment. Wala na pong paghuhusgahan na tayo. Kaya hindi totoo pagka sinabi, uy, namatay mahal mo sa buhay, 40 days nagliliwalil daw yung kaluluwa. Hindi yan totoo. Ginadjudge na yung kaluluwa kaagad. Yun ang sinabi ng Biblia. Kaya huwag kayong magpapaniwala. Kaya pag 40 days, maghahanda. Ay huwag kayong magpapaniwala dyan. Kasi ang paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Na yun po ang sinabi ng Hebrews 9:27. Okay. So, dito naman, letter C na tayo. Na number 3. Yung golden sass. Ano po yung nilagay po doon? Di ba pinakita doon yung golden sass? So, ano po yung nagsisimbolize ng golden sass na nakita doon kay Jesus Christ? So, ibig sabihin, siya po ay high priest. Kaya po, di ba sabi sa atin, ano po tayo? Tayo daw po ay magiging kings of the earth. Tama? And priests. Yun po yung pinag-aralan natin na nasa Revelation chapter 1. Magiging kings tayo of the earth and priests. So kung tayo po, magiging hari tayo, kaya kumilos ka na para ka ng hari, dito pa lang sa lupa, i-practice mo. So paghari ka, kailangan mayroon kang sound judgment. I-judge mo sarili mo. Ayoko yung gawin kasi ayaw ni Lord yan. Yung King of Kings, ayaw niya. Dapat ganun tayo. Okay? So anong ginagawa ni high priest? Si Jesus Christ ang tinutukoy dito na high priest. Yung kanyang suot na golden sash. Ano ang ibig sabihin dyan? Siya po yung high priest who goes into God's presence to obtain forgiveness of sin. So every time
tayo na nandito, na tayo ay humingi sa Diyos ng kapatawaran, sino po ang pumapasok doon sa trono ng Diyos Ama para ikaw at ako patawarin? It is our Lord Jesus Christ. Kaya ganun po katindi kung sino si Jesus Christ. Kaya kung makilala mo si Jesus Christ, alam nyo ba, mababago po ang pananaw natin sa ating buhay. Mababago talaga yung ating pong, kumbaga dati para bang baliwala lang si Jesus Christ. Pero pagka nakilala mo siya, na hindi talaga pala siya tao, na ang gusto mong makita, sabi nga ng iba, kaya mayroon akong ganyan para nakikita ko na rin ang Diyos. Ay, hindi pala ganyan ang tsura ng Diyos. Kaya pala pinagbawal. Kasi hindi yan ang itsura ng Diyos. Ito yung sinasabi kung anong itsura ng Diyos. Hindi natin kaya siyang matingnan. So yun po. So he goes, the high priest goes into God's presence to obtain forgiveness of sins for those who believe in Him. Sa mga naniniwala, for those, dagdag mo nga anak, for those who believe in Him. So hindi ko na dinagdag kasi hirap na ako mag-type o mag-text. For those who believe in Him. Kanino tayo maniniwala? Kay Jesus Christ. For those who believe in Him. So kapag ikaw at ako'y naniniwala, yung sas na pinakita dyan, kaya pala sinasabi ni Jesus Christ, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Hindi niya sinabi na pinagaling ka na. So ang Panginoong Jesucristo, pag nagpagaling, kasama po yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ulitin ko po, pag mayroon tayong kasakitan at karamdaman, examine ourselves. Sabi mo kay Lord, Lord, ano po bang kasalanan ko? Please expose mo naman ako sa akin para makahingi tayo ng tawad. Kasi, so hingi ka ng tawad kay Lord, sa paglapit mo sa Lord, ano po ang gagawin mo? Paghingi mo ng tawad sa ating Diyos Ama, ang lalapit sa atin, yung ating high priest. Na ikaw naniniwala. Kanino ka naniniwala? Kay Jesus Christ. Kaya pala palaging sinasabi, mismo si Jesus Christ, sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. So kahit sa pagpapatawad, hindi tayo patatawarin ng Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Can we give a big hand to our Lord Jesus Christ? Hallelujah! Hallelujah, Lord! So grabe po ang role ni Jesus Christ sa atin. Grabe po siya. Grabe po ang pagmamahal ng Ama sa atin through Jesus Christ. Another verse, another, letter D. Doon pa rin sa verse 14. Ano pong sabi niya dyan? Eyes like flame of fire. Ano po yung sinasabi niya? Eyes like flame of fire. Yung mga mata. So, tingnan nyo muna. Sabi ko nga po, fix your eyes. Fix your eyes dito po sa salita ng Diyos, sa tinuturo ng Diyos. Sabi, eyes like flame of fire. Ano po? It symbolizes judgment of all evil. Kaya pala, sabi ng Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ ang nagsalita sa Matthew 6:22 to 23. Sabi niya, the lamp, yung ilaw, lampara. The lamp of the body is the eye. Yung lampara ng ating katawan ay mata. Mata, mata, mata. Kaya sabi niya, if therefore your eye is good, kung ang mata mo ay mabuti, your whole body will full of light. Kung ang mata mo ay mabuti, anong sabi? Ang ating pong katawan ay punong-puno ng liwanag. But if your eye is bad, yung mga mata na masama,
Your whole body will be full of darkness. Sino ba yung darkness? Di ba si evil yan? Di ba yung darkness, it refers to the evil? Kaya pala sabi ng Diyos, kapag tumingin ka pa lang na may pagnanasa sa babae, ikaw na ay nangangalunya. Mata pa lang. Kaya po yung mata natin, iayos natin. Malaki pala ang role ng mata natin. Kung ang mata mo ay mabuti, nakikita ng iyong mata ay pawang mabuti, ang buong katauhan natin ay punong-puno ng liwanag. Pero kung ang mata mo masama, anong mga nakikita mo? Mga legs. So, pagkatapos sa legs, saan ka natitingin? Yung mga mata na yan, hanggang pataas na ng pataas. Hanggang nabuo na, abay gusto mo na siya tikman. Nag-iisip ka na ngayon. Kaya totoo po yan. Kaya yung mata natin, palagi natin itingin. Kaya pala sabi ng Hebrews, fix your eyes. Fix your eyes kanino? Kay Jesus Christ. Hindi kung kanino pa man. Huwag nyo ituon ang mga mata nyo sa akin sa salita ng Diyos. Alam ko, pinaganda ko ni Lord sa araw na ito. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Oh, glory to God. Pero hindi pa rin attracted din asawa ko. Depende sa mata niya. Hallelujah. Di ba? The beauty is in the eyes of the beholder. Hindi pa rin niya ako makita kasi hindi niya ako tinatabihan. Sekreto lang natin, pero talaga hindi niya ako tinatabihan. Ang tagal na. Pero, sa akin, sinasabi ko lang yung katotohanan, pero wala yun sa akin. Kumbaga, gusto ko lang magkaroon ng, kasi seryoso na kayo, nakatingin na talaga kayo sa mga mata, kaya mga kapatid, gusto pong sabihin ni Lord, ano po saan natin itutuon ng mga mata? Fix your eyes to Jesus. Hindi sa asawa mo. Hindi sa anak mo. Hindi sa mga bagay-bagay na yan. Hindi kung kanino pa man. Kundi kay Jesucristo. Dahil kapag tinuon natin ang ating mata kay Jesus Christ, alam niyo po sabi niya, He's the author. He's the finisher of our faith. Tataas ang ating faith. Titibay ang ating pananampalataya. Kaya anong sabi ng Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. So dahil may faith ka, posible na na-please na natin, nabibigyan na natin ng kaluguran ng Diyos. Panabigyan natin ng kaluguran ng Diyos, sabi niya, He's a rewarder. Ibibigay niya kahit na yung hindi mo hinihingi, ibinibigay ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya mga lalaki, kahit na babae, huwag kayo titingin. Huwag niyong titingnan ng mga mata. Yung mata niyo, huwag niyong gagamitin. Magkakasala lang kayo. Sabi po dito, huwag yung mga mata ninyo maging bad. Sabihin mo, mata, ayoko maging bad ka. Bakit? Your whole body, apektado ang katawan. Your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? So, ibig sabihin, yung darkness signifies evil or Satan's. So, hindi po pwede yung liwanag at yung kadiliman magkasama. Kaya po, mga kapatid, iayos na ang mata. Mayroon po akong mga nakikita, nakakita lang naka-short. Simple lang, nakatingin. Tapos yung babae naman, lalong. So, yun po yung, nakita ko po yun. Pero syempre, hindi ko sasabihin kung saan ko nakita. So, yun po, mga kapatid, yung mga mata natin, mata, nakakaapekto sa buong katawan. Kaya saan ititingin ang mata? Kay Jesus Christ.
So yun po. Yun po pala. Kaya po si Jesus Christ, sabi niya po, yung eyes is like a flame of fire. Symbolize judgment. Sino ang i-judge niya? Lahat ng evil. Kaya mata pala ng Diyos, ginajudge na niya yung kasamaan. Kaya yung mata natin, ayusin natin. Ayusin yung mga mata. Na kahit maliit ang mata mo, ang nakikita mo, si Jesus Christ. Amen? Hallelujah, palapakan natin si Jesus. Hallelujah, glory! Praise God. Next, saan na ba tayo? Okay, sa Luke 11:34, the lamp of the body is the eye. Ang lampara, ang liwanag ng ating mga katawan, mata. Napakahalaga ng mata. Therefore, when your eye is good, your whole body is full of light. So kung ang mata mo, ang mga nakikita mabuti, kaya kapag may nakikita ka hindi mabuti, ay wag mo na ito na mata mo doon. Anong gagawin mo, Lord? Pag-pray ko yung mga tao na yun, nakita ko sila hindi mabuti. Ipag-pray mo na lang. Wag mo itoon doon. Kasi ikaw po ay maapektuhan. Amen? So sabi dito, but when your eye is bad, so tandaan nyo yan, when your eye is bad, sino ang ka-covenant niya? Sabi ni Job, mata niya. Sabi niya, mata-mata. Dapat hindi ako pwede tumingin sa mga batang babae. Kaya dapat ganun din mga kalalakihan dyan. Sabi mo, hindi ako makikipagkobinante ako sa iyo, mata-mata-mata. Huwag kang titingin sa mga batang babae. Kung matanda ng asawa mo, tanggapin mo kasi matanda ka rin naman. Di ba? Matanda ka na talaga, huwag ka nang, do not prove anymore. Okay. So another verse. May isa pa yung verse. Psalms 119. Gawin niyo yung prayer. Sabi niya po, prayer po ito. I will praise you with uprightness of heart. When I learn your righteous judgment, I will keep your statutes. Oh, do not forsake me utterly. Tingnan ko nga. 119 verse 8. Okay. So, I will praise you with uprightness of heart. Kasi may nakita ko doon sa ibang version na tungkol sa mata. So, yun po, magpupuri ako with uprightness of heart. So, malaki ang tinutulong ng mata sa puso natin. Amen? Kasi ang sabi, your righteous judgment, I will keep your statutes. So, yung salita ng Diyos ang kanyang pananatilihin. Oh, do not forsake me utterly. So, kaya po yung ating mga mata, ipag-pray-pray natin. So, palagi nyo ba pinag-pray-pray ang mata nyo? Napakahalaga pinag-pray-pray. So, paano nyo pinag-pray-pray? Yung mga nag-amen. Paano nyo pinag-pray-pray yung mata nyo? Sige nga. Oh, ganito po yan. Ako palagi ko pinag-pray-pray ang mata ko. Ako, ayun pala. So, 18 pala. Sorry na. Mali yung aking nailagay. Open thou mine eyes, that I may behold. Ito yun, anak. Thank you. Open down mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. So ito yung prayer natin. Buksan yung ating mga mata na makita ko yung kamanghamanghang bagay
sa iyong mga salita. Ulitin ko po, ito yung dapat natin pinag-pray. Sabihin mo sa Lord, Lord, open down my eyes. Open my eyes. That I may see wondrous things out of your law. Na makita ko yung mga bagay na kamangha-mangha sa iyong salita. Dito dapat tayo nakatuon yung mga mata natin. Kaya po, another prayer na pwede niyong ipag-pray. Ito rin yung sinasabi ko po in my prayer. So wag tandaan niyo po yan, mga kapatid. Yan ang prayer sa mata. Ulitin ko po, yan ang ipag-pray mo sa mata. Sabi mo, Lord, open my eyes that I may see, I may behold wondrous things out of your law. So pabubuksan natin na makikita natin yung mga kamangha-manghang bagay sa iyong salita. Kaya po, alam niyo po, sa kapray-pray ko tungkol sa mata, nakikita niyo kahit sabihan ako ng mga kapatiran, sis, pastora, ikaw na mag-preach. Kahit alanganin na oras, pansinin niyo, ang bilis ko gumawa ng preaching. Bakit? Yan ang pinag-pray-pray. Amen? Ang bilis! Kasi saan tayo makakakita ng kamangha-mangha? Sa mga salita. Kaya dapat ang mga mata natin, bawat araw, ito ang inuuna. Salita ng Diyos ang dapat nakikita natin. Amen? Paggising mo sa umaga, sasabihin mo, praise God! So anong gagawin mo na? Magmamadali ka na. Kaya sabi ko nga, bumili na ako ng malaking Bible, malaking letra. Yan ang tinitingnan ko araw-araw. Yan ang pinuuna ko. Yung salita ng Diyos. Yan ang sinasabi. Yan ang panalangin din ng psalmist. So gawin niyo po. Ano pa yung pwede niyo ipag-pray? 12:00 na, pero alam ko enjoy pa kayo eh. Ano pa paano pa natin pag-pray yung mata natin? Gamitin niyo yung Hebrews 12 verse 2 ba yun? Yung fix your eyes to Jesus. Sige nga, tinan nyo nga yan. Fix your eyes to Jesus. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, Spirit of the living God, take full control of my eyes. Help me that my eyes will fix unto you, Jesus Christ, the source and perfecter of my faith. So, yun po yung pinag-pray ko. Yung verse na yan. So, yan ang klase ng prayer. Kaya tinatanong ko kayo, paano nyo pinag-pray yung mata nyo? So, kayo, tinutulungan ko kayo dahil tinulungan din ako ng Holy Spirit na yan ang prayers na dapat nating gawin sa mga mata. Kasi ang mata ng Diyos, Kanya pong ginagamit para judge ang mga masama. Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Enjoy po ba tayo? Tatapusin po ba natin to? Oh, next time daw. Okay, next time na nga. Sige po. Ilan pa ba? Mahaba pa ba? Oh, 2 na lang. Okay lang ba? Tatapusin natin. Praise God. Sige nga po. Okay po ba? Tatapusin natin. Palakpakan niyo ang Diyos. Hallelujah. Oh, enjoy pa talaga ang bawat isa. So at least ngayon, alam nyo na dapat talaga ipag-pray ang mata. Kasi ang mata ginagamit para maging masama ang iyong katauhan. Okay? Ano pa po? Yung feet. Sa verse 15 na tayo. Sa paa. Ano po ang sabi po doon sa verse 15? Sige, basahin nga po natin yung verse 15. Sabi niya, his feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. So dito po, pinakita sa verse 15 yung feet at saka yung voice. So dito po sa feet, ano yung gusto ng Diyos ipakita po sa atin? So sabi niya, nakatulad po yung apoy, furnace. Yung furnace is fire. Sabi niya, kasi ano po ang ginagamit? Sabi ng Proverbs 17 verse 3, the refining pot is for silver, and the furnace for gold.
So, ibig sabihin, yung apoy ginagamit ng Diyos, sabi niya, but the Lord tests the hearts. So, dito pinapakilala dito ng Diyos yung kanyang paa, hindi ordinaryong paa ng tao. Ito ay, pinapakita niya siya ay Lord. And siya po ay Diyos. Na yung pong feet niya, kung sinasabi na furnace, katulad po ng furnace, yung nabanggit na furnace. So saan ginagamit ang furnace? Yung apoy. Sabi niya kung yung gold, 7 times na pinapadaan sa apoy para maalis yung impurities. Yung purity. Yung pureness. Para maging puro. So ganun din po, sabi niya, kaya ang Lord, ang tinetest ni Lord sa atin yung heart. Alam niyo po, mayroon akong ipapatotoo. Grabing iyak ko. Nung mga nakaraang araw, sabi ko, Lord, para naman akong nagsisisi. Kasi sabi ko, totoo pala, sabi nga, di bang katuroan kahapon, opportunity knocks once. Sabi ko, Lord, inoferan ako ng aming ASCOM na maging OIC ATL doon sa isang division dapat sa NHA, yung doong kinaroroonan ng ating kapatid. Alam niyo po, nung sinasabi niya yun sa akin, ang pinapakita sa akin ng Diyos yung gawain. Sabi niya. So ngayon, hindi muna ako sumagot. Tapos nag-CR ulit si ma'am paglabas. Sabi ko, ma'am, wag na lang po, dito na lang ako. Tapos yung time na yun, nagsisisi ako kasi kailangan pala maging OIC-ATL para ako maging SA4, State Auditor 4. Ang laki din kasi dahil kaya ako nabanggit yun, kasi may increase, di ba may increase sa salary. Aba, nung tinignan yung increase ng hinayang ako, sabi ko dapat pwede na ako mag-apply, kompleto na sana ako. Tapos, alam mo, sabi ng Spirit ng Diyos, anak, you choose the best. Sabi niya, you choose the best. Kasi sabi niya, nakikita ko yung heart mo. How you serve me wholeheartedly. Nakikita ko yung puso mo. Sabi niya, how you are zealous. Yung zeal, yung marubdob na pakikipagnig sa Diyos. Sabi niya, you choose the right one. Sabi niya, anak, pinabayaan ba kita? Sa mga pangangailangan mo financially, pinagkulang ba kita? Alam niyo, iyak na lang ako ng iyak. Sabi ko, tama po kayo, Lord. Hindi mo nga ako pinagkulang. Kaya sabi ko, patawarin mo po ako kung dumating po ako sa panghihinayang. So hiningi ko po sa iyong panghinayang, and praise God, naalis na po sa akin yung panghihinayang. Kasi di ba yung kanta, ano ba yung panghihinayang? Mayroon kanta na gano'n. Para bang narinig ko yun? Na ano yung aking damdamin, yung panghihinayang na yan. So praise God. Kaya po kaya nung sinabi ni Lord, nakikita ko yung puso mo. Kaya tuwang-tuwa na po ako. Sabi ko, thank you Lord. Kasi ang tinitingnan mo, yung puso. Kaya katulad dito, anong sinasabi? Kaya po yung apoy, ginagamit ng Diyos para i-test yung ating mga puso. Okay, next. Yun po yung sinasabi dyan, as silver is melted in the midst of a furnace, so shall you be melted in its midst. Then you shall know that I, the Lord, have poured out my fury on you. So dito pinapakita yung sandalyas niya na gano'n ang itsura, pinapakita lang po sa atin that God is the Lord. That God is God. Amen? Hindi po si Jesus Christ ordinaryong tao. Next, yung voice niya. Okay? Hindi ba nakuha yung voice? So yung voice niya, he is not an ordinary man. Tingnan niyo po yung narinig niya na katulad ng rumaragasang tubig. Hindi yan ang ordinaryong boses ng tao. So sino lang ang mayroon yan? Ang ating Panginoong Jesucristo.
Kaya masasabi ba natin that Jesus Christ is not God? Jesus Christ is not Lord? No. Dito pinakita that He is not an ordinary man. He is Lord and God. Okay. So ano pa dyan? Sa verse 16, pinakita yung 7 stars. So sino po yung 7 stars? Ito po yung 7 angels of the 7 churches. Sino po yung churches na yan? The believers of Jesus Christ. So in short, kung ang Diyos ay mayroon pong itinalaga ng angel, maniwala ka. Ang Diyos may anghel. We are the church, tama? Kung ikaw ay church, may anghel na itinalaga sa atin ng Diyos. 7 angels of the 7 churches. So yun po, kaya may anghel tayo. Kaya po, paano ba ito magkakaroon ng effect yung angel? Mararanasan nyo. Aba, ipag-pray mo. Hindi yung magic. Magic, andyan yung angel. Kailangan sabihin mo kay Lord. Kaya ano ang sabi ni Lord? Ask and it will be given you. Palagi si Lord, call unto me. I will answer you. So, ano po ang ating ipag-pray? Lord, sabi niyo po, may 7 angels, yung 7 churches. Sabi kong ganun, Lord, ako po ay church mo. Italaga mo sa akin yung angel. Kaya pwede mo rin i-pray, ano nga bang version? The angel of the Lord encampeth around those who fear Him. Lord, may takot ako sa iyo. Kaya Lord, italaga mo. Ano mo yan, anak? I-search. The angel of the Lord encampeth. Nasa Psalms 34 ba yun? The angel of the Lord encampeth around those who fear Him, and He delivers from them all. So yun po, may angel tayo. So pwede ba natin i-activate yung angel? Yes. Sa anong paraan? Hinihingi kay Lord. So hingiin ng kay Lord. Para yung angel na ito mag-iingat sa'yo na hindi ka kahit na, ayan, Psalm 34 verse 7. The angel of the Lord encampeth round about them that fear. Kaya siguraduhin mo lang na may takot ka. Kasi i-deliver ka, mayroon ka mga anghel na mag-iingat sa iyo. Amen? Praise God. Another, mayroon pa ba? Okay, next. Letter B. Dito na tayo sa mouth. Yung bibig. Ano po yung sinasabi po doon? Na yung bibig po ay double-edged sword. So basahin na lang natin, binasa na natin yan. So yung mouth na tinutukoy po dyan na double-edged sword, may double-edged sword siya. Anong ibig sabihin? It signifies God's word full of power and force. Andun po yung full of power. Kaya pala, pag nag-pray ka, ginagamit mo word of God, yun ang may power. Pag nag-pray tayo, pag nagdi-declare tayo, na ginagamit natin yung word of God, yan ang may power. Kaya pag nag-pray tayo, huwag niyong gamitin yung words mo. Walang power yan. Kahit marami kang sinabi, wala ka naman word of God, wala po yan power. Ang may power is yung 2 double-edged sword. Ito po yung word of God. Mayroong full of power and force. Amen? At yung face niya, ano yung face? Last na ata ito yung face. Yung face niya, marami pa kasi tayo pag-aaralan, kailangan tapusin natin to. Yung face, ito na po yung last. Tama na? Yung mukha. Kaya po, ano po yung sinasabi doon? Basahin nga natin ulit yung 16 tungkol sa face. Sabi po dito, he had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword. Di ba kung iano natin yung sharp two-edged sword sa Hebrews 4:12, it signifies the word of God. Kaya ang word of God ay may power. Yung word natin, no power. So ano pang sabi niya? And his countenance was like the sun shining in its strength. Yung mukha ng Diyos ay katulad ng araw. Kaya niyo ba tumayo sa araw? Kaya po si John, ano nangyari sa kanya?
siya po ay bumagsak sa paanan ni Jesus Christ. Hindi niya po kaya na tumayo sa presensya ng Panginoong Kristo. Ganito ang mukha ni Jesus Christ. Kaya wag na kayo maglagay ng imahe ni Jesus Christ kasi hindi po yon. Siya po yung nagkatawang tao, pero ito yon ang itsura niya. Yan ang itsura ni Jesus Christ. Yung mukha niya katulad ng araw na nagniningning, nandoon yung lakas. So saan pa natin makikita po yan? Yung kanyang face. 2 verses na lang ata tayo. Tama? Ay, 3 pa. Sige, yung face. So yung mga verses na lang. So, di ba nung siya po ay sa transfiguration, sabi niya, and he was transfigured before them. Sa 7:2, his face shone like the sun. Nung nakita po ito nila dyan, nakita nila Peter, na ang kanyang mukha, di ba nung nag-transfigure siya, nung nag-pray-pray, nakita na lang nila si Jesus Christ, nandun na sa, umangat na po siya. At nakita nila yung mukha nila ay katulad ng araw. So parehas ba nang nakita doon ni John? Parehas po. And his clothes become as white as the light. Next verse. So sa Luke 9:29, kaya anong sabi? And he prayed, the appearance of his face was altered. So nagbago ang kanyang mukha. Kaya wag natin pong ilagay yung isipan natin, kaya tayo may imahin sa bahay ni Jesus Christ. Kasi yun ang ating alam na siya yun. Hindi po siya yun. Ang kanyang mukha, tunay na mukha, katulad ng araw. So yan po yung sinasabi dyan. Kaya po nasabi nga po, and his face was altered. Nabagong na po siya. And his robe become white and glistening. Last verse. Sa Luke 9:32, kaya po anong sabi niya? But Peter and those with him were heavy with sleep. And when they were fully awake, they saw his glory. Ano na nakita niya sa mukha ni Jesus Christ? Yung kaluwalhatian ni Jesus Christ. So kaya po tayo, kapag tayo po ay mananampalataya ni Jesus Christ, napapansin niyo po na yung kapag ikaw ay punong-puno ng presensya ng Diyos, yung mukha mo rin ay punong-puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, di ba sinasabihan ka, bakit ganyan yung mukha mo? Ay hindi ka naman halata na ganyan ka. Di ba? Kasi andito sa atin si Jesus Christ, ito rin po ay makikita yung kaluwalhatian niya. Dahil nakita po yan kay Jesus Christ. Amen? So, naintindihan na po ba natin na si Jesus Christ, hindi po yon yung nakikita natin sa mga images? So, yun po, dito pinakilala kung ano ang hitsura ni Jesus Christ. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya po sa ating conclusion, so God's Word revealed that Jesus Christ is Lord or God and not an ordinary man. So sa pinakita po kay John, pinahayag lang po ng salita ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po siya ordinaryong tao. Siya ay Panginoon at siya po ay Diyos. Palakpakan natin Panginoon. Sige po, lahat tayo tumayo. At yung mga first-timer, kung may first-timer po tayo, kayo po ay pumunta muna sa harapan. Wala muna doon, mag-asikaso sa kusina, please. Yung mga first-timer, kung mayroon po tayong mga first-timer. So ngayon, nag-iba po ba yung pananaw nyo kay Jesus Christ? So, hindi na natin kailangan yung mga images. Tama? Kasi iba po yung mukha ng ating Panginoong Jesucristo.